Welcome back mga ka-ESP Natics! Nasa huling module ka na ng unang markahan sa edukasyon sa pagpapakatao 10. Ngayon ay tatalakayin natin ang Module 18 na may pamagat na Dignidad, Nagpapabukod Tangi sa Tao. Sa pagtatapos ng aralin, inaasahang nakagagawa ng mga angkop na kilos upang maipakita sa kapwang itinuturing na mababa ang sarili na siya ay bukod tangi dahil sa kanyang taglay na dignidad bilang tao na may tiyak na layunin. Una, natutukoy ang mga pinagbabatayan ng dignidad. Ikalawa, napahahalagahan ang kahalagahan ng dignidad ng tao. At pangatlo, nakagagawa ng balangkas o plano kung paano pauunlarin ang mga kilos na nagpapakita ng paggalang sa dignidad ng tao. Halina't sagutan ang paunang pagsusulit. Basahin at unawaing mabuti ang mga pangungusap. Piliin ang angkop na salita sa kahon na kukumpleto sa pahayag sa ibaba. Narito ang pahayag. Ngayon ay bibigyan kita ng 30 segundo para sagutan ito. Magaling! May papakita mo ang paggalang at pagpapahalaga sa iyong sarili at kapwa sa pamamagitan ng pagrespeto mo sa iyong pagkatao at sa pagkatao ng iba, at ang pagtanggap mo kung ano at sino ka at sa kahit ano paman ang kanyang kasarian at estado sa buhay. Dapat pakitunguhan ang kapwa ayon sa iyong nais na gawin nilang pakikitungo sa iyo. Isaalang-alang din ang kapakanan ng kapwa bago kumilos. Kinakailangan ding pahalagahan mo ang tao bilang tao. Higit sa lahat, mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Kumusta ka? Ilan ang nakuha mong marka? Huwag kang mag-alala kung mababa ito dahil paunang pagtataya pa lang ito at may aralin pa. Para sa ating balik-aral ay gagawin natin ang Picture Me Out. Sa susunod na slide ay may mga larawan. Gamit ang mga ito, buuin ang salita o mga salitang inilarawan sa bawat item. Unang larawan, bibigyan kita ng 10 segundo para sagutin ito. Ang tamang sagot para dyan ay dignidad. Ikalawang larawan. Iyan naman ay bukod tangi. Ikatlo. Ang tamang sagot para dyan ay kawangis. Para sa ating bagong aralin, pagtugmain ang mga salita sa angkop na litratong nilalarawan nito para mabuo ang mga pinagbabatayan ng dignidad at mga paraan kung paano mo maipapakita ang pagkilala at pagpapahalaga sa dignidad ng tao. Narito ang mga larawan.
Tunghayan na natin ang mga kasagutan. Una, pakitunguhan ng kapwa ayon sa iyong nais na gawin nilang pakikitungo sa iyo. Igalang ang sarili at ang kapwa-tao. Katlo, isaalang-alang ang kapakanan ng kapwa bago kumilos. Kaapat, ang paggalang at pagpapahalaga sa dignidad ng tao ay ibinigay hanggat siya ay nabubuhay. At panglima, pahalagahan mo ang tao bilang tao. Maipapakita mo ang paggalang at pagpapahalaga sa iyong sarili at kapwa sa pamamagitan ng pagrespeto mo sa iyong pagkatao at sa pagkatao ng iba at ang pagtanggap mo kung ano at sino ka, at sa kahit ano paman ang kanyang kasarian at estado sa buhay. Higit sa lahat, mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Para mas higit mo pang maunawaan ang ating aralin, sagutan natin ang mga pagsasanay na aking ihinanda para sa iyo. Para sa unang gawain ay ang how-how-how. Ibahagi mo ang iyong gagawin o reaksyon kung sakaling makasalamuha mo ang mga sumusunod. May 30 segundo ka para pag-isipan ang iyong sagot. Narito ang mga larawan. Pakinggan nga natin ang iyong sagot. Tama! Gagalang mo pa rin sila at pantay ang pagtingin sa bawat isa. Maaari din na tulungan ang nasa unang larawan. Gawain number 2. Isip-isip. Basahin ang artikulo mula sa pep.ph pagkatapos ay sagutin ang mga tanong. Narito ang artikulo. Sagutin na natin ang mga tanong. Sa pagsagot ng mga tanong, maaari mong i-pause ang video para makasagot ka. Unang tanong, ano ang naging reaksyon mo sa iyong nabasa? Oo nga, nakakalungkot at nakakaawa ang nangyari kay Mappy. Kalawang tanong, kung ikaw ang malagay sa sitwasyon ni Mappy, paano mo ito haharapin? Very good! Harapin ito ng may mababang loob at igagalang pa din ang ibang tao. Ikatlong tanong, sa aling paraan mo may papakita ang paggalang sa dignidad ni Mappy? Ipaliwanag. Tama! Maaari mo siyang tulungan sa paraang kaya mo. Sa simpleng pagpapakita ng respeto sa kanya ay malaking bagay na ito. Very good! Ngayon ay dumako tayo sa ikatlong gawain. Ito ay ang throwback. Balikan ang mga pangyayari sa iyong buhay na kung saan ay nagawa mo ang mga angkop na kilos upang maipakita na mababa ang sarili at ikaw ay taong may hiyad. Pumili ng isa at gumawa ng maikling kwento kasama ang refleksyon ukol dito. Magaling! Naipakita mo ang kaugnayan ng golden rule sa dignidad ng tao. Ngayon ay dumako tayo sa pagpapahalaga. Bumalangkas ka ng iyong plano kung paano mo papaunlarin ang iyong sarili at paggalang sa dignidad ng tao gamit ang graphic organizer sa susunod na slide.
Ito ay may pamagat na ang aking plano. Ilarawan kung ano ka ngayon sa iyong sarili at kung ano ka ngayon sa iyong kapwa. Pagkatapos ay magbigay ng mga paraan upang mapaunlad ang iyong sarili, ganun din kung paano mapapaunlad ang paggalang sa dignidad ng tao. Very good! Para sa panapos sa pagsusulit, isulat ang PAK kung ang pahayag ay tama at isulat ang ganern kung may mali sa pahayag at itama ito. Handa ka na ba? Narito ang mga tanong. Una, mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Dalawa, nakadepende sa sitwasyon ang pagpapahalaga mo sa tao bilang tao. Ikatlo, ang paggalang at pagpapahalaga sa dignidad ng tao ay ibinibigay kapag siya ay naging matagumpay na sa buhay. Kaapat, kailangang isaalang-alang ang kapakanan mo bago kumilos. Ikalima, pakitunguhan ang kapwa ayon sa iyong nais na gawin nilang pakikitungo sa iyo. Mahusay, narito na ang mga sagot. Una, PAK. Pangalawa, ganern. At kapag pinalitan, magiging palaging pahalagahan ang tao bilang tao. Tatlo, ganern. Ang tamang sagot ay ang paggalang at pagpapahalaga sa dignidad ng tao ay ibinibigay habang siya ay nabubuhay. Kaapat, ganern. Tamang sagot ay kailangang isaalang-alang ang kapakanan ng kapwa bago kumilos. At ikalima ay PAK. Mahusay! Binabati kita dahil natapos mo ang lahat ng module sa unang markahan. Hanggang sa muli nating pagkikita, ingat!